Ang aklat ng Ephesians Kabanata 2. Para sa inyo, kayo ay mga patay sa inyong mga pagkakasala at mga kasalanan. Sa ganito rin kayo minsang lumakad ayon sa panahon ng mundong ito. Lumalakad kayo ayon sa kapangyarihan ng namumuno sa hangin. Ito ang kanyang espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay minsan ding naging katulad ng mga hindi mananampalataya. Gumagawa tayo ayon sa mga masasamang nasa ng ating laman. Ginagawa natin ang kagustuhan ng laman at ng isip. Likas tayong mga anak ng puot katulad ng iba. Ngunit sagana ang Diyos sa habag dahil sa kanyang dakilang pagmamahal kung saan minahal niya tayo. Habang tayo ay patay sa pagkakasala, dinala niya tayo sa bagong buhay kay Kristo. Naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Magkakasama tayong binuhay ng Diyos at magkakasama tayong pinaupo ni Kristo Jesus sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon, maipakita niya sa atin ang kanyang dakila at masaganang biyaya. Ipinakita niya ito sa atin sa pamamagitan ng kanyang kabutihan kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi ito nagmula sa amin, kaloob ito ng Diyos. Hindi ito dahil sa mga gawa. Bilang resulta, walang sinuman ang maaaring magmalaki. Sapagkat tayo ay ginawa ng Diyos, nilikha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mga mabubuting gawa. Ito ang mga gawa na matagal nang binalak ng Diyos para sa atin, upang makalakad tayo sa mga ito. Kaya tandaan ninyo na minsan kayo ay naging mga Gentile sa laman. Tinawag kayong dituli sa tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa sa pamamagitan ng kamay ng mga tao. Sapagkat hiwalay kayo kay Kristo sa panahong yun. Kayo ay mga dayuhan sa mga taga-Israel. Hindi kayo kilala sa tipan ng pangako. Wala kayong katiyakan tungkol sa hinaharap. Wala kayong Diyos sa mundo. Ngunit ngayon kay Kristo Jesus, kayong minsan na napalayo mula sa Diyos ay nailapit sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan. Ginawa niyang isa ang dalawa. Sa pamamagitan ng kanyang laman sinira niya ang pader ng pagkakabaha-bahagi na hamati sa atin, ang puot. Binuwag niya ang mga batas ng kautusan at mga alituntunin upang maaari siyang makalikha sa kanyang sarili ng isang bagong tao. Gumawa siya ng kapayapaan. Ginawa niya ito upang ipagkasundo ang dalawa sa iisang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus. Sa krus inilagay niya sa kamatayan ang puot. Dumating si Jesus at nagpahayag ng kapayapaan sa inyo na mga nasa malayo at kapayapaan sa mga nasa malapit. Sapagkat sa pamamagitan ni Jesus mayroon tayo parehong daan sa iisang espiritu patungo sa Ama. Kaya ngayon kayong mga Gentile hindi na kayo mga dayuhan at hindi kilala. Sa halip kayo ay mga kapwa mamamayan kasama ng mga pinili para sa Diyos at mga kasapi ng sambahayan ng Diyos. Itinayo kayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Si Kristo Jesus ang batong panulukan. Sa kanya nagkakaugnay-ugnay ang buong gusali at lumalago bilang isang templo sa Panginoon. Dahil sa kanya kaya kayo din ay magkakasamang itinayo bilang isang tahanan para sa Diyos sa Espiritu. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may pasasalamat sa biyayang nagaliligtas sa amin, na nagpapaalala na kami ay binuhay kay Kristo kahit noong kami ay patay sa aming mga kasalanan. Tulungan mo kaming tanggapin ang aming pagkakakilanlan bilang iyong gawa, nilikha para sa mabubuting gawain na nagdudulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Naway laging nasa aming isipan ang pagkakaisa na taglay namin sa iyong Espiritu, na sumisira sa mga hadlang at nagpapaunlad ng pag-ibig sa lahat ng mga mananampalataya. Palakasin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakad kasama mo. Amen.